In this video, pag-uusapan naman natin ay papaano mahanap ng mas madali yung website or yung funnel mo sa mga search engines. Okay, so in this video, pag-uusapan natin ay about sa Google kasi maraming mga search engine no? Dito pag-uusapan natin paano magiging madali mahanap sa Google. So meron tayong tatlong way na pwedeng gawin. Una, Google Search Console. So dito kumbaga parang pasok natin yung website mo para mas madali siyang mag-rank and madali mo mahanap ano yung mga keyword na nagra-rank yung website mo. Pangalawa ay Google My Business. Dito naman normally ito yung mga connected sa mga Google Maps. So mas madali siyang mahanap. And then pangatlo, Google Analytics. So dito mas madali mong maintindihan kung saan nanggagaling yung traffic ng website or ng funnel mo. Okay, so ngayon unahin natin Google Search Console. So, unang kailangan mo lang gawin 'no, 'pag pumunta ka na dito 'no, actually 'pag sinearch mo siya mapupunta ka na dito 'no. So, gawin lang natin mag-add tayo ng property. So, let's say sabihin natin 'no, ang ilalagay natin dito ay yung kinonect natin recently 'no, yung shop.pinoyhope.com, okey? So, click mo lang 'yan and then punta ka dito sa HTML tag 'no. Ayan, copy lang natin 'to ta's punta tayo dun sa funnel natin. So, ensure mo na ito yung domain na yung naka-connect ng tama 'no. So, ayan shop.pinoyhope.com and then punta ka lang dito sa custom code and then i-paste mo siya, okey? So, click mo lang yung save and then 'pag okey ka na diyan, balik tayo dun sa Google Search Console. Since na-paste mo na 'no, ang gagawin na lang natin ive-verify na lang natin siya. Ayan, so na-verify na natin 'no. So, click mo lang yung, go to property. Ayan, tapos click lang natin 'tong ano 'no, etong start. Ayan, so got it. And then dito makikita mo yung, performance. So mangyayari dito actually, makikita mo dito lahat ng nagpunta sa website mo, makikita nila yung pages na pinuntahan, yung countries, yung devices na ginamit, and yung search appearance. So normally ito yung mga keyword 'no, na ginamit. And then isa pang ang puwedeng gawin mo dito ay ilagay na click mo 'tong ano 'no, sitemap. Okay, so actually ang idadagdag mo na lang dito 'no, pagdating mo dito sa ano 'no, dito sa sitemap ay ayan 'di ba shop.pinoyhope.com slash, site sitemap.xml. Okay, so ganyan lang siya 'no, para mas madali siya mahanap. Ayan, so okay na 'yan. So kumbaga dito nag-aano pa siya, eh, 'no, nagpo-process pa kasi siya. So after mo diyan ay okay na 'to 'no, kumbaga dito babalik-balikan mo lang 'to 'no, yung performance nung ano, nung site mo. So ngayon punta naman tayo sa ano, sa, Google Analytics. Ayan 'no, pagpunta mo sa website nung Google Analytics 'no, again search mo lang siya ulit sa Google, madali mo siya mahanap 'no, tapos click mo lang 'tong, um, get started today. Tapos ayan, lagay mo lang 'no, yung account name. Normally puwede mo ilagay kasi dito yung pangalan ng business mo 'no. So kunyari pangalan ng business ay Pinoy Hope, kunyari lang 'no. Ayan, ta's next. Ayan, property name kung ano yung kung saan yung ano 'no, kung saan yung lugar mo 'no. So of course dito lagay natin ay Philippines, ayan 'no. Tapos ano yung saan yung lugar ba 'no. Kunyari ay lagay natin Laguna, ayan. Ta's ano yung currency na ginagamit diyan, Philippine Peso and then next. And then yung business 'no, puwede mo ilagay dito actually ito 'no, puwede mo ilagay ano yung klase ng business na meron ka. So for example ay business and industrial, gaano karami yung employees, and then next ka lang diyan 'no. Ano yung main purpose mo, generate leads, drive online sale, basically nagsu-survey lang sila dito 'no. Ayan, tapos ito kailangan mo lang siyang i-accept 'no. So Philippines tayo, ayan, so click mo lang 'yan. Ta's pagdating mo din dito sa baba 'no, scroll down ka diyan, click mo tapos accept. Ayan, so ngayon choose a platform, of course pipiliin mo dito yung web.
Ayan, ta's lagay mo lang ulit dito yung website mo 'no, shop.pinoyhope.com. Ayan, pangalan ng website, Pinoy Hope. Ayan, so data collection isn't active for your website if you installed tags more than 48 hours ago. Ayan, so may mga ganito sila 'no. Ayan, ano yung gagawin mo dito? Ipapasok mo 'tong, ah, etong tag na 'to. Okey, so ka-copy mo 'yan 'no, actually puwede mo i-copy 'yan dito, ta's balik ka dun sa ano, sa ano 'yan, sa funnel mo ulit. Balik tayo dito 'no, so ensure natin tama, ayan. Tapos dito lalagay mo lang sa baba, enter ka dalawa, ta's i-paste mo lang siya 'no, para gumana siya ng tama. Okey, so 'pag okey ka na dun 'no, balik ka ulit. Ayan, so okey na tayo dito. And then of course, ano na 'yan 'no, magiging okey na siya. Sunod mo dito ano, next ka na, ayan. Tapos continue to home, ayan. Tapos ano lang natin 'no, save lang natin 'yan. And then eto na. Dito makikita mo kung ilan yung naging, conversion 'no, nung website mo, ilan yung kunyari for the past 7 days, ilan yung naging traffic niya, ilan yung pumunta na tao. Kumbaga mas marami kang makikita diyan 'no. Actually 'pag pumunta ka dito sa reports, mas marami kang makikita na mga kung gaano katagal nagpunta yung tao dun sa website mo, and marami pang mga details na mas maintindihan mo alin bang part ng website mo yung nagko-convert, alin part yung website mo yung palaging nase-search online, okey? So, eto naman 'no, panghuli, Google My Business. Ayan, so pagpunta mo dito 'no, Google My Business, click mo lang yung Manage Now, ayan, ta's yun 'no, lagyan mo lang kung ano yung mga kailangan dito 'no. So, kunyari ayan 'no, Pinoy Pinoy Hope, continue. Ayan, basically dito para mas mag-a-appear siya lalo na sa mga Google Maps, yung business mo. So, ano ba klase yung business mo? Online ba siya, local or service? So, sabihin natin dito, example lang natin, online retail siya. Tapos ano yung website? So, again, yung website URL mo, no? Tapos click mo yung next. Na business category ay kunyari, marketing. Kunyari yan, no? Ayan, yung address, no? Lagay mo lang dyan yung address kung saan man. So, tapos ayan, none of this. Next ka lang dyan. Where are you located? So, piliin mo lang kung saan ka nakalocate, no? Tapos yan, yung contact number, skip na lang muna natin. Tapos continue. Yan, no? Tapos next na lang natin. Ayan, tapos kapag gusto mo mag-add ng service, no? So, to simplify, next na lang natin to, no? Tapos ano yung business hours mo, no? So, kunyari, tuwing kailan ka ba bukas? Kunyari, Monday to Friday, 24 hours, no? Tapos, skip. Ayan, so, skip mo lang lahat yan, no? So, ayan. Actually kung may ilalagay ka dun much better. So to simplify lang yung video 'no, kaya ini-skip lang natin siya. Ayan, so kumbaga dito 'no, siyempre nagpo-propagate pa siya 'no, pina-process pa nila yung verification mo kaya not visible siya pero eventually mas magiging, visible na siya. So yun, ang mangyayari mas magiging visible na yung business mo sa Google and magkakaroon ka na ng mga free traffic. Okey, so So ayun, mas magiging visible na 'no, yung website or yung funnel mo sa Google and magkakaroon ka na ng mga free traffic na makakatulong sa'yo para mas magkaroon ka ng sales and makapag-generate ka ng leads online. Okay, so that's it for this video. I hope na marami kang natutunan and see you on our next video training.